si Captain Reynaldo Valeros Jr. Ako po ang tumutulong ngayon kala Dr. Pabunan para po maparating sa ating mahal na Pangulo ang kanilang inbensyon na matagal na nilang ginagamit sa loob ng 3 decades halos. At ang kanilang clinic sa Zambales is halos 45 years na at meron silang company sa US ang Pilantech. So matagal na pong ginagamit ang gamot na ito at para sa kaalaman ng lahat, marami pong mga napagaling sa snake bites, HIV, meron na rin po, sa dengue na rampant noon, marami na napagaling ang gamot nila Dr. Pabunan. At ito po ay sinubukan nilang gamitin sa Ebola sa West Africa nung nagkaroon ng epidemic sa lugar na yon. At ang kalaban po nila is malalaking pharma, kaya hindi rin po nabigyan ng pansin ang kanilang inbensyon. Ito po ay product ng malalim na research ng magkakapatid na nagtapos ng medisina noong 1973. At sila po sa edad nila ngayon ay napatunayan nila ng gamot nila. Ito nga ay tinatawag nila na breakthrough sa medisina. Si Dr. Robin Pabunan po ay napakaraming award na tinanggap sa state, kaya siya naging prominent personality in medicine research sa United States na nag-i-specialize sa mga viral diseases. So hindi po question yung capacity ni Dr. Ruben bilang inventor scientist sa medisina at ang kanyang mga kapatid rin na nagtuon ng pansin sa pagre-research at pagpapractice tungkol dito sa panggagamot sa mga viral diseases. Ngayon po, Mr. President, Pangulong Duterte, ako po yung nakikipag-usap sa inyo ng diretsahan. Hindi po ito ang panahon para po tayo ay magtalo-talo kung sino po ba ang makakapagbigay ng solusyon sa pandemic na nararanasan ng buong mundo. Hindi po ito ang panahon para sabihin na itong malalaking company na nagpuproduce ng gamot sa buong mundo ang ating pagtuunan ng pansin. Dapat po sama-sama lahat po ng merong kapasidad na bigyan ng solusyon ang nararanasan ng buong mundo ay dapat po bigyan natin ng pagkakataon. Sa haba po ng tinahak namin na landas papunta sa inyo, hindi po madali. Doon ko po nakita na hanggang ngayon ay nananalaytay sa ugat nating mga Pilipino ang bureaucratic processes na naka-embedded na yata sa katawan ng natin bilang Pilipino. Mahirap na po itong tanggalin. Noong pong nangangampanya kayo, Presidente, kayo po ang lumalapit sa tao. Ngayon po, hindi po sa personahin ninyo, hindi po sa pagkatao ninyo, sa mga nakabakod sa inyo, napakahirap na po lumapit sa inyo, lalo na sa pagkakataon na ito. At ito ay aming naiintindihan. Hindi po kami magpipilit, kaya dinadaan na lang po namin sa social media. Actually, marami na sa aking tumawag sa GMA, sa ABS-CBN, si staff ni Mr. Rapi Tulfo. So, nakita ko sa kanila yung pagiging traditional na broadcaster. Ang kailangan pong solusyon, yun ang ating pag-usapan, hindi po kailangan paikot-ikutin ito. Okay, sa panawagan po namin sa DOH at saka sa FDA, sabi niyo po mag-submit lang sa inyo ng requirements. Nakapag-submit na po kami. Actually, nagpapalitan na kami ng mensahe sa email ni Secretary Eric Domingo. Ang sa amin lang po sana, dahil naipasa na ito sa loob, pabilisin po natin. Kasi ako po personally naniniwala at ang daan-daang pang mga PNP personnel, Navy personnel, mga nurses, mga frontliners na naniniwala sa Pabunan antiviral injection. Ito po ay hindi vaccine, mahal na Pangulo. Baka po magkamali kayo. Hindi po ito vaccine. Ito po ay isang breakthrough sa medicine na ang tawag ng mga Pabunan is Pabunan antiviral injection, baricidal sterilizing cure. Yun po ang tawag nila. Yung mga doktor po natin, pwede nilang i-research ito. Pero sa haba po ng pagsasaliksik ng mga Pabunan na bumuno ng halos 3 dekada para makahanap ng tamang solusyon, ito na po siya. Hindi po ito haka-haka kasi hindi pa po lumalabas ang COVID-19.
Miyembro na po ng coronavirus family ang pinapatay ng gamot nila Dr. Pabunan. Yung nga pong cobra, Mr. President, pinakamatapang na virus. Oras lang patay na ang tao. Nagagamot nila Dr. Pabunan. How much more itong COVID-19 o coronavirus family na namamasyal pa simula sa lalamunan papunta sa ating baga at bago niya tirahin ang mahihinang parte ng katawan. So ang sa atin is yung prevention, sinasabi natin much better than cure. Tama po. Kasi itong gamot nila pwede rin po. Kasi ang principle lang po rito na in-explain sa akin at sa amin personally ni Dr. Pabunan is napakasimple. Bakit po tayo naguhugas ng kamay ng alcohol? 70% na isopropyl para po patayin ang virus, Mr. President. Kung ang virus is nasa loob ng katawan natin, pwede ba nating inumin ang alcohol, Mr. President? Hindi po. Pwede ba nating iturok ang alcohol? 70% sa katawan natin? Hindi rin po. So, ang ginawa po ng mga Pabunan na magkakapatid na doktor at isang abogado, nagtulong-tulong po sila na aralin paano papatayin ang virus pag nasa loob na ng katawan. Dahil sinasabi nga ng medisina ng mga antibiotics is hindi epektibo yan sa mga viruses. Correct me if I'm wrong. So gumawa sila ng bericidal sterilizing cure na pwedeng iturok sa katawan ang alcohol at patayin ang virus na nananalaytay sa ating mga dugo na kumakapit sa ating baga. At sa pagtuturok nila, base sa gravity ng infeksyon sa katawan ng COVID-19, ay doon nila ina-adjust or dinadagdagan ang dosage ng kanilang inbensyon para patayin ang virus na nasa katawan ng tao. Ulitin ko po, Mr. President, hindi po ito haka-haka. Matalino po kayong tao, nakikita ko sa inyo. Kapag kayo ay weak, pinapakita nyo malakas kayo. Kapag malakas kayo, pinapakita nyo yung weakness ninyo. Yan po ay isang art of war. Ako po ay nagtapos rin ng high school sa San Beda. At ako po ay scholar ng bayan. Nagtapos po ako sa Philippine Merchant Marine Academy. Matagal po ako nagserbisyo sa isang German company sa shipping. At ngayon bumalik sa bansa natin at tumutulong sa domestic shipping. Alam po yan ng ating mga kaibigan at namamahala sa marina. Marami na po tayo. Kung sususugan ninyo, Mr. President, pumunta po kayo sa Senate, kuhain niyo po ang records. Marami na po kaming naitulong sa maritime natin sa mga pagbabago nito. Ngayon lang po ako naglakas loob na makipag-usap sa inyo ng ganito. Hindi ko po kausap ang mga mamamayan dito, Mr. President. Kayo po ang tinutumbok ko rito, mahal na Pangulo. Hindi po natin kailangang palipasin ang napakahabang araw para pag-aralan ito dahil alam ko ang binubulong sa inyo ng mga dalubhasa na nasa DOH is hintayin lang na makahanap ng cure ang ibang bansa at bibili tayo sa kanila. Yan lang po ang solusyon na nakikita ko. Kasi hindi po natin kailangan ang araw-araw na statistic. Hindi po yan ang gusto naming marinig. Ilan na yung na-infect, ilan yung nakarecover, ilan na matay. Ang gusto po naming marinig sa inyong mahal na Pangulo is kung nasang stage na ang DOH, ang FDA, ang RITM, ang PITAC. Nasang stage na sa paghahalo ng gamot at paghahanap ng cure. Yun po ang gusto naming marinig, Mr. President. Yun po ang dapat na binabalita nyo sa tao. At never po sa panahon ngayon na umasa tayo sa ibang bansa na hirap rin maghanap ng tamang cure. Hindi po natin kailangan maging matalino. Alam po natin ang Amerika baka may cure na sila. Ang China sa Wuhan, nawala na ang virus sa Wuhan. So hindi tayo naniniwala na walang cure or lockdown lang or social distancing lang ang naging sani kaya nawala ang virus. Marami pong dapat isipin, marami pong dapat i-analyze. Mag-focus lang po tayo, Mr. President, sa bansa natin. Never po tayong umasa sa ibang bansa. Kung naniniwala po kayo sa kapasidad ng bawat Pilipino, ito po yung panahon na 100% paniwalaan nyo ang kapasidad ng bawat Pilipino. Nung pong pinasara, Mr. President, ng FDA, ang clinic nila Dr. Pabunan, wala po silang binabiolate na batas sa pag-i-inject. Bakit po? Kasi ang gamot nila is ginagamit na sa mga specific na sakit. At ang pagpapractice nila ng profesyon, wala silang binabiolate. Hindi po mga kwak-kwak doktor ito.
Ito po yung magkakapatid, 4 na mga doktor at isang abogado sa San Beda rin po. At ngayon 11 na sila ng mga doktor sa pamilya, kasama ang kanilang mga pamangkin at anak. Ngayon po may istorya akong sasabihin sa inyong isa. 11 years ago, nag-apply po ang mga pabunan sa FDA para maaprubahan at magamit sa dengue ang kanilang inbensyon. Pero 2013 po, ako po ay nagulat. At sila rin po ay nagulat. Bakit mas pinili ng ating gobyerno ang dengue na maraming pinatay na mga bata? Bakit po, Mr. President? Samantalang merong isang pamilya, Dr. Pabunan, na nag-o-offer ng napakabisang gamot para sa dengue at napakamura. Bakit pinili po natin ang dengue? Ito po ay katiting lang ng dengue. Mr. President, ibig kong sabihin, ito'y katiting ng istorya ng dengue. Ito po ay napakalaking problema na kailangan nating kaharapin ng iisang bansa tayo na hindi umaasa sa ibang bansa na makadevelop sila ng cure dahil hindi mangyayari yan. Ang ibibigay rin natin sa atin, Mr. President, alam mo kung ano, ay mga gamot na itatry test pa nila. Itatrial pa rin natin. So ang hinihiling lang po namin is napakasimple. Naghahanap po ang FDA ng documented evidence na napagaling. Meron na pong napagaling ang ating pabunan antiviral injection. Sa isang malaking ospital, sumuko na ang pasyente. Positive po siya sa COVID. At nakatatlong turok lang siya ng FAI, pabunan antiviral injection, gumaling po siya. Hindi po namin pwedeng sabihin ang pagkatao ng pasyenteng ito dahil pinoprotektahan po namin ang kanyang safety. Hindi po natin kailangan magpagalingan rito. Mr. President, tingnan niyo po ako sa mata ko. Matalino po kayong tao. Hindi po tayo nakikipagpaligsahan sa mga nagbibigay o nag-a-apply ng approval sa FDA. Malalaking company po yan. Maaaring galing siya ng Swilig, Novartis, Pfizer, at iba pa. Malalaking pharma dito sa atin. Tanggapin niyo po sila. Sa FDA, DOH, tanggapin niyo po sila. At tanggapin niyo rin po sana ang pabunan antiviral injection. Sa inyong lab analysis, isa lang kailangan yung patunayan na ito bang mga gamot na ino-offer para sa approval, is safe po ba ito sa human consumption? Safe po ba ito sa katawan ng tao? Kaya po ako'y nagpaturok 3 beses. Hanggang ngayon po ay sa edad ko pong ito, napipil ko malaki epekto sa katawan ko. Ako po ay lumakas. Kahit puyat po ako sa pakikipag-usap sa mga sangay ng gobyerno, Mr. President. Lahat na po dinaanan ko. Nagpapasalamat po ako dun sa iba. Malalapit sa inyo, nakausap ko na. Reality po, real talk tayo. Real talk po tayo, Mr. President. Nakausap ko na ang ibang tao sa National Security Council, sa DILG, mga senador na iba. Wala pong nakapagbigay ng direct line para po makausap ninyo ng personal ang mga pabunan dahil meron silang sasabihin sa inyo na napaka-importante na sa inyo lang sasabihin. Sa edad nila at sa edad ninyo, Mr. President, magkakaunawang kayo. Dahil ito ay usapin ng wisdom to wisdom. Hindi po ito mauunawaan ng mga ordinaryong tao na nasa paligid ninyo na ang bumabalot sa kanilang katawan ay bureaucracia. Doon po ako nagtataka sa bansa natin kaya wala tayong pagunlad. Laws are made by man. And only man can repeal that law, making a new law. Sa panahon pong ito, binigyan po kayo ng 3 months na emergency power, mahal na Pangulo. 1 buwan na po ang nalagas. Sa palagay nyo kaya sa 2 buwan, makakahanap kayo ng tamang solusyon? Ang extension po ng lockdown, ang extension po ng monetary support, ang extension po ng pagbibigay ng ayuda, mga pagkain sa mga mamamayan, short-term solution yan, Mr. President, at alam nyo rin yan. Ang long-term solution po is tigilan ang pag-spread man lang. Inuulit ko, Mr. President, mahal na Pangulo, maaring ito, hindi ito ang total cure na hinahanap natin. Dahil sasabihin ng ibang doktor, hindi ito ang specific para sa COVID-19. Pero kung ang linyada na ginagamot